Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at ang aming pong magiliw at mainit na pagbati ng ika-128 taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. 120th Independence Day celebration today ng ating mahal na inang bayang Pilipinas. So, ating pong pagbati sa lahat ng ating mga kababayan mula man kayo po ay nasa abroad, nasa ibayong dagat, at yung ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Marami po tayong mga nakalinya mga activities na inihanda ang national government, making ang mga local government units at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagdaraos po ng Independence Day celebration dito sa Pilipinas. Siyempre kasama na po dyan ang military parade na isinagawa dyan po sa Grandstand sa Luneta, at meron pa hong mga iba pang mga aktibidad na nakalatag dyan sa may bahagi ng Luneta. And of course, sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ng bansa, ang bawat mga provincial government, local government units, ang mga ahensya ng gobyerno, may kanya-kanya po silang mga naihanda na mga activities. Lalo-lalo na pagdating po sa job fair, yung pong mga job fair sa iba't ibang mga lugar na nag-participate po dyan ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa panguna ng Department of Labor and Employment. Ngayon, sa edisyong ito namang ito ng ating programang Global na Tayo, bukod sa paggunita at pagse-celebrate natin ang ating Independence Day celebration ngayong araw na ito, tututukan pa rin natin yung iba pang mga pinag-uusapan, at tatalakayin, hihimayin natin yan dito sa ating programang Global na Tayo. For example, ang una nating tatalakayin sa unang bahagi ng ating programa, ito pong naging desisyon ng Korte Suprema. Meron po kasing naging desisyon, at sa likod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ma-dismiss ang petisyon ni John Barry Tayam, upang itong si John Barry Tayam, isa po itong teacher, pero nagsampa siya ng petisyon. Yung petisyon niya upang ma-validate ang naging Senate session noong June 3, kasama kung saan ang 12 senators mula sa Gatchalian Bloc. Kasama na doon si Senator Chis Escudero. Ay nagdudulot ngayon ng kalituhan sa publiko. Kasi ang tanong kasi ng publiko, ano bang ibig sabihin nito, na valid ba o hindi ang June 3 session sa Senado? Dahil sa kalituhan, ang dami pong pinapalutang na ngayon na hindi daw legal ang pagkakatalaga kay Senator Win Gatchalian as acting Senate President at Senate Pro Tempore and vice versa. Kasi yun po yung petisyon ni John Barry Tayam na ma-validate yung June 3 session ngayon sa Senado. Kaya lang meron pong naging desisyon dito ang Korte Suprema na kailangan nating malaman at kailangan nating himayin. At aalamin natin at hihimayin natin yan ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil dito, at aalamin natin mismo sa mata at pangunawa ng isang pantas sa batas ang sasagot sa mga katanungan na yan. At kasama na po natin ngayon si Attorney Domingo Egon Cayosa upang bigyan tayo ng mas malinaw perspektibo at mas objektibong direksyon dito sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Attorney Cayosa, magandang umaga po. Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan sa buong mundo. Thank you very much po, Attorney Cayosa. So, Attorney Cayosa, diretso na po ako sa aking katanungan for this morning. Attorney, bilang isang law expert at kilala rin po kayo as a constitutional law expert, ano po ang dapat na tamang pangunawa sa naging desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni John Barry Tayam? Ang desisyon na yan ang sinasabi lang ng Supreme Court na itong petitioner kulang ang kanyang standing o kulang ang kanyang interes o kaya karapatan para ihain yung petisyon. Kasi hindi naman daw siya nadadamage at hindi naman siya nasangkot, na prejudice, anuman ang nangyayari dun sa liderato ng Senado. So yun lang ang sinasabi. Hindi sinasabi ng Supreme Court na hindi valid yung ginagawa ng mga bagong mayorya. So sa katunayan nga
yung anuman ang nangyayari sa Senado, particular na dun sa procedural nila, yung mga botohan nila, yan ang talagang primary authority dyan. Ang Senado mismo, ang mga senador. Dahil ang Senado ay collegial body, so they vote yung mga desisyon nila base sa numero ng pumapanig o kumukontra. Mhm. So kung solid naman ho yung 12, so lahat ng mga desisyon nila valid. Mhm. Kasi nga yung minority 11-10 lang sila eh. So yun ho ang katotohanan diyan. So noon pa sinasabi ko, pwedeng merong magdala ng petisyon sa Supreme Court, pero malamang conscious naman ang Supreme Court na ngayon dun sa separation of powers, di ba? Mhm. Yung checks and balances. At saka yung tinatawag na political question, ina-avoid nila yan. Hindi nila Okay. kinakagat lahat. So ito, pagsasabi na walang standing ang petitioner, isa itong pamamaraan para ina-avoid ng Supreme Court na desisyonan yung bagay na dapat ang nangunguna magdesisyon, mga senador mismo. Mhm. Na-desisyonan ng mga senador eh. Mhm. Yung 12, nagkaisa na. Sila ang Mhm. majority. Mhm. So, plain and simple, yung mga nangyayari ngayon, as long as the 12 will remain cohesive, yun ang masusunod. Hindi Okay. ho naman yung dating Senate President na kulang naman ang mga kaalyado niya. Okay. Alright. So liwanagin ko lang po ito, Attorney Cayosa, yung when we're talking about the 12 senators noong June 3, these are ito yung Gatchalian block. Ano po? Tama po, tama po. Alright. Okay. So ang naging desisyon dito, kung iintindihin po ng isang ordinaryong Pilipino, ang naging desisyon dito, hindi tungkol dito sa faction sa Senado ngayon o dun sa 12 senators o dun sa kabila sa block nila Cayetano, kundi ang naging desisyon dito ng korte yung mismong legalidad ng petition ni John Tayam, ni John Barry Hindi. Tayam. Yung legalidad lang ng petitioner. Yung petitioner lang. Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na mali yung 12 at dapat si Cayetano ang masusunod. Hindi ho. Pinabayaan nila yan. And the fact is, the operative fact, ang namamayani, ang legal ngayon, yung mayorya. Yes. Kasi nga, yung kay Cayetano Black is only 10 senators. Mhm. Yung Gatchalian Black, 12 senators eh. Mhm. Hindi naman din pwedeng ipagpilit na Bato de la Rosa kasama pa nila. Kasi nga, nagtatago siya eh. Mhm. Di ba? Kasalanan din yan ng mga senador. Kung talagang maninindigan siya, di magpakita siya para makapagboto. Mhm. Si Senator Jinggoy naman ngayon, may bagong development. Nakasuhan siya ng plunder, graft and corruption. Pag plunder, non-bailable, hindi ka makakalabas sa kulungan. Pangalawa, kahit makalabas ka, hindi ka pwedeng magtrabaho bilang senador kasi kaakibat ko ng anti-graft at plunder, habang linilitis ka, suspended ka sa trabaho mo bilang opisyal ng gobyerno. Yes, that's true. Ang linaw ho nun. So, talagang 10 is 12 versus 10. So, ang linaw ho, ang mamamayani, siyempre yung 12. Ganun ho ang demokrasya eh. Pero, So, ngayon, okay. Sige. so kaya iniiwasan ng Supreme Court, hindi na pwedeng sabihin mali yung 12. Mhm. Hindi rin nila pwedeng sabihin tama si Cayetano o mali si Cayetano. Ina-avoid nila. So, isang pamamaraan nga is dahil hindi ka naman sangkot directly dito, you're not directly prejudiced, i-dismiss namin ang petition. So, technicality ho yan. It's one way of avoiding yung political question. At sa Yun. tingin ko, tama naman yun. But ang nakakalungkot, yung iba, mga trolls, mga propagandists, Oo. pinapalabas nila na nanalo si Cayetano. Hindi ho, maling-mali, hindi ho, totoo yun. Ang diniri ko, sa ngayon nga ho, malinaw na nanalo yung 12, talo si Cayetano. Bakit? Number one, mismo yung Kongreso, na kapartner ng Senado sa legislative branch, ang kinikilala yung Gatchalian Black. Yung Yes. mga opisyal at empleyado ng Senado, hindi sumusunod kay Cayetano. Yung nangyayari sa loob, sumusunod na sa Gatchalian Black. Yung ating presidente, the head of the executive branch, and the political leader of the country, ang kinikilala niya, yung Gatchalian. majority group ni Gatchalian. So, halos lahat ho, yan ang kinikilala. Pati yung impeachment prosecutors,
Ang Yes. kinikilala nila, yung Gatchalian Black. So ano bang matitira kay Peter Alan Cayetano? Okay. Yung pagfe-Facebook na lang niya, yung kanyang Alright. pagbabaluktot ng batas, Okay. na kwan. Kung gusto niya, di siya ang pumunta sa Supreme Court. Baka sakali pakinggan siya. But sa tingin ko, kahit siya, ganun din ang sasabihin ng Supreme Court. Mm. Kahit may standing ka, pero hindi namin pakialaman yan kasi internal yan sa Senado. Yun. I don't see any grave abuse of discretion na nangyayari sa Senado, Mm. sa majority, that will entitle and authorize the Supreme Court to exercise its power na i-review yung decision ng mga senador. Okay. Ang linaw ho nung majority Okay. Pero nagtataka nga rin po bang marami, kung ganit, kasi marami tulad nga nasabi nyo, yung mga trolls, yung mga lumalabas sa social media, ang pinapalabas, nanalo itong Cayetano Black over Senator Wing Gatchalian's Black. Kaya napakahalaga po kasing maituro sa publiko at malinawan ng publiko kung ano ba talaga ang pinaka-konteksto nitong naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya hindi ko rin po maintindihan, Attorney Cayosa, on my limited comprehension, di naman po ako pantas na sa law, sa legal, sa constitution. Saan nakukuha ni na Senator Peter Cayetano kasama ng kanyang mga grupo o ng kanyang grupo yung paniniwala na sila pa rin ang majority at sila pa rin ang may hawak sa mga key positions sa Senado? Well, sa tingin ko, na kinukuha nila yan dun sa self-interest nila. Yun ang nakakalungkot. Kasi kapwa-abogado din siya. At meron pa silang katungkulang bilang senador. So dapat nangunguna ho sila igalang ang batas, igalang ang demokrasya, at huwag nilang baluktutin ang batas. So, yun, kung yung tanungan ho, sa tingin ko, wala na ho silang batayan sa batas. Ang linaw naman ng mga batas, Senate rules, konstitusyon, jurisprudence. Huwag na nilang balukturin o kaya baliwalain at maghain ng sariling mga interpretasyon. Pretty obvious ho naman na yung sinasabi nila, kahit hindi na totoo, is just a futile or desperate attempt to regain sympathy from the public. So wag ho naman sana ganun. Dapat ho maging maginoo sila. Okay. Alam naman nila, yung mga desisyon ho na unang desisyon ng Supreme Court, yung tradisyon at nangyayari sa Senado noong mga nakaraang mga taon, yung konstitusyon, yung batas, malinaw ho malinaw na dapat yung Gatchalian Black ang nananay. Pero ito, dahil kapit ko, siguro sila sa kanilang posisyon, ginugulo pa rin nila. We need more statesmanship on the part of the senators. We need more self-sacrifice at saka unahin nila yung lingkod bayan. Hindi ho yung sino bang kabarkada ko dito, sino bang gusto kong pagtakpan, sino bang aking kakampi. Huwag ho sana, ano ho ba yung kinakailangan ng bayan ngayon? Ang kinakailangan natin ngayon, magtrabaho ang mga senador. Ang daming mga nakatenga na impeachment case, yung mga batas, yung ating national security, pagtugon sa mga kalamidad, natural calamities, yung ating ekonomiya. Ang dami pa ho, mga freedom of information, yung sa edukasyon, trabaho, naantala ho lahat kasi nga, yung iba dyan, gusto talaga nilang i-delay ang trabaho ng Senado para hindi maimbestigahan ang Vice President, yung mga sangkot sa flood control project, dribble lang. Okay. Di ho ba? Pero, so yun ho, ang nakakalungkot. Sana pamamagitan ninyo, mainstream media, maipaliwanag sa ating taong bayan para ho naman hindi sila malito o kaya madala, mabudol-budol dun sa maling presentasyon ng pangyayari at ng mga batas. Okay. Pero Attorney Cayosa, ito tanong lamang po at tanong na rin ng publiko simula nung lumabas itong ruling ng Supreme Court. Kasi halaw po sa briefer ng Supreme Court decision, sinabi nito, and I quote, Tayang failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged.
Ang ibig sabihin po ba nito na madaling madismiss ang mga petisyon ng ordinaryong Pilipino na gustong mag-file ng petisyon, lalo na kung hindi naman sila direktang naapekto ng sitwasyon tulad ng nangyayari sa Senado? Well, alam ho ninyo, yung ganyan na style, yung bang questioning or not recognizing the standing of the petitioner, kung pag-aaralan natin ang mga nauna ng mga controversial na issue ng Supreme Court, ginagamit yan kung ayaw kagatin o pakialaman ng Supreme Court yung issue. That's a nice way of doing it, di ba? Pero meron din hong mga pagkakataon na taxpayer suit, kagaya ni Tayaw, si ordinary mama niya, sabi niya, kina-question kita kasi there's grave abuse of discretion at nagbabayad ako ng tax as part of that. Magagastos yan. Kinikilala nila taxpayer suit. Hindi. So, ginagamit talaga yan as a way of avoiding Okay. getting into it. Kasi nga, the more fundamental principle is yung mga sigalot at diferensya ng mga senador, dapat in our scheme of separation of powers, co-equal branches of government, political question, mga senador mismo ang magre-resolve dyan. Hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. Alright. Ito, sasamantalahin ko na po, Atty. Cayosa, may mga ibang katanungan ako besides dito sa Supreme Court decision. Kasi alam ko nakarating din po sa inyo na may naging proposal si Senator Alan Peter Cayetano kay Senate Pro Tempore Acting Senate President Gatchalian na dalawa silang pipirma sa mga dokumento dahil nga hindi na siya kinikilala ng iba't ibang mga ahensya. Dume-diretso na sa opisina ni Senator Gatchalian as acting Senate President. Tapos ang proposal niya, dalawa na lang tayong pipirma. Parang sharing tayo sa pagpirma. Yun po ba pwede sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon? Hindi po ba ano pang maaaring mangyaring epekto, consequence kung dalawa silang pumipirma? Number one, wala ko yan sa batas, wala sa konstitusyon, wala sa Senate rules. So malinaw na illegal yan, hindi pinapayagan. Pangalawa, ginagawang commodity na lang yung napakabigat na responsibilidad ng namumuno sa Senado. Para bang paghati-hatian na lang natin ito? Ano yan sa kanila? Parang ganun eh. That's a public office. It is a very responsible and high government office. Hindi ho yan subject to compromise o kaya hati-hati. It only shows the desperateness and the medyo parang katawa-tawa o parang, yung argumento proposal na ganyan only betrays by yung kanilang effort na manatili pa rin sa poder kahit malinaw na wala na siyang suporta ng karihan ng kanyang kasamahan. Nakakalungkot ho yan. It exposes the character and nature of the person. At illegal, gaya ng nabanggit na natin kanina. Plus, kahit o sinong mag-aaral, hindi lang ng batas, illegal yan sa batas, sa management principle na lang ho, napaka-importanting position, paghati-hatian nyo, there is such a basic rule in management, unity of command. Dapat ang mananagot, hindi magtuturuan. So, itong proposal ho ni Senator Cayetano, talagang wala nang basehan sa management, sa batas, sa prinsipyo, o kaya sa logic. Ayun. Okay. One last question, Atty. Pasensya na po. Medyo papunta naman ito sa impeachment trial. Mukhang lumulutang o sabi nga na Senator Win Gatchalian as Senate President, acting Senate President was quoted as saying na baka ibigay niya sa isang abogadong senador ang pagiging presiding officer sa impeachment trial. Kailangan ba abogado talaga humawak o maging presiding officer sa impeachment trial? Hindi pwedeng hindi abogado? Hindi naman kinakailangan. Wala naman sa konstitusyon yan. Wala din sa existing impeachment rules of the Senate. So malinaw ho yan. Hindi kinakailangan. Pero malinaw din ho sa konstitusyon at dun sa the impeachment court, as an impeachment court, yung buong Senado, can actually make rules for their own use. And they can change or amend or modify that anytime by majority vote. So kung nagkaisa mga yan,
na sige, para mas maayos, ang gawin nating presiding officer, isang abogado, basta there is a majority consensus or vote, pwede ho nilang gawin yan. They can change the rules. At hindi rin ulit pwede makialam ang Supreme Court yan kasi internal rules na ho nila yan. And the Senate, as an impeachment court, is yan ho ang final. Hindi pwedeng pakialaman, hindi under sa Supreme Court ang impeachment court. Hindi rin pwedeng i-review o i-amend o baliktarin ng Supreme Court ang anumang desisyon ng Senate Impeachment Court. Yan ho ang malinaw sa konstitusyon at sa batas at saka principles of fundamental principles of governance and the Constitution. So, mali pala yung nasa isip ko, Attorney Cayosa, kasi ang alam ko nung mga nakalipas na impeachment trial, ang umuupo doon is the Supreme Court Chief Justice. Tama po ba ako doon? Ang nasa Constitution ho, kung ang nai-impeach ang presidente, malinaw naman ang konstitusyon. Ang impeachment court, buong senador, 24 of them or whoever is can be compelled to be there. Pero ang mag-preside Chief Justice, kasi presidente yan eh. All other impeachable officers lower than the president, kaya ng Vice President, Ombudsman, Constitutional Commission, mga ganyan ho, Judge of the Supreme Court, ang presiding officer, Senador. Yun. And usually, it's the Senate President, but they can change that. Pwede rin po nga, kung sa totoo lang, pwede nga maglagay sila ng presiding officer, may change the rules, kahit hindi abogado. Pwede ho yun. That's part of their discretion as an impeachment court. Well, muli po, nagpapasalamat po kami. As usual, Attorney Cayosa, we are very, very thankful and appreciative sa oras at mga paliwanag na binibigyan niyo para magkaroon po ng objektibong pananaw at tamang direksyon ang pangunawa ng ating mga kababayan tungkol dito sa mga topics na pinag-uusapan po natin. Maraming salamat po, Attorney Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampag. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating pagpapatuloy, tanggapin natin ang report mula kay Quincy Kahilig. Governor Gab Remulla hinimok ang mamamayang Pilipino na ipaglaban ang kalayaan mula sa kahirapan. Narito ang report ni Quincy Kahilig. Gabriel Remulla
sa kanyang mensahe nga sa bilang panauhing pandangal ay hinimok niya ang bawat mamamayang Pilipino na pangalagaan at pagpatuloy ang pagsusulong sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani mahigit 100 taon na ang nakakaraan. Anya, bagamat wala na tayo sa panahon ng digmaan, sa ating panahon ngayon ay nakikipaglaban naman tayo sa kahirapan na siyang dapat nating isiulong at ipaglaban na magkaroon ng pantay-pantay na oportunidad para ang bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan, ay makalaya mula sa kahirapan at matamo ang magandang kinabukasan. Samantala, naka-alerto ngayon ang mga otoridad dito sa Aguinaldo Shrine dahil patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito. Na tinatayang aabot sa 5,000 ang bilang ng mga kababayan nating dadalo dito upang makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan dahil bukod sa programa ay sinasagawa rin ang trade fair at iba pang mga cultural programs ngayong araw ng Biyernes. At yan munang update mula dito sa Aguinaldo Shrine para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, thank you very much, Quincy Kahilig, sa kanyang report mula po dyan, dyan sa Cavite. Okay? Sige, at sabi ko nga, tayo po kasi ay nagdiriwang ngayon ng ika-128 taong paggunita at anibersaryo ng ating kasarinlan, Philippine Independence Day celebration ngayong araw na ito. 120th. Okay? So, sige nga, pero ang tanong ko sa inyo, ito, sa taong bayan, ramdam nyo ba ang kalayaan? Ramdam nyo ba ang independence ng ating bansa? Ramdam nyo ba ang kasarinlan ng sambayan ng Pilipino? 128 years ago, pinaglaban po yan ng ating mga ninuno. Marami ang nagsakripisyo, marami ang mga namatay, marami ang mga nanggigbayani, lalaki at babae. Hanggang sa mga panahong ito, patuloy pa rin natin pinaglalaban ng ating kasarinlan laban sa mga external factors, okay? Pero ang tanong, tayo ba ramdam natin ang kasarinlan? Paano natin ito pinaglalaban? Paano ito nakikita ngayon ng lipunan sa likod ng napakarami nating problema na kinakaharap, bukod sa labas ng bansa, maski dito sa loob ng bansa. Tutulungan po tayong sagutin ng mga katanungan na yan sapagkat kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang ating sociologist at associate professor ng Polytechnic University of the Philippines. Walang iba kundi si Professor Louie Montemar. Prof. Louie, magandang umaga po ulit. Welcome back sa programa. Magandang umaga po sa lahat na kapakinig natin. Thank you very much, Prof. Louie. So, ang tanong ko kasi kanina sa ating mga kababayan, habang pinagdiriwang natin ang 120th Independence Day celebration, it's been 128 years since na unang pinaglaban ng ating mga ninuno yan, Prof. Louie. Maraming mga nagsakripisyo, maraming mga namatay na mga kababayan natin, both lalaki, babae, bata, matanda, hanggang sa mga panahong ito. Pero ang tanong ko nga po, Prof. Louie, bilang isang sociologist na nag-aaral sa mga behavior at buhay ng lipunan, sa ngayon ba, sa likod ng mga kinakaharap natin mga problema, financial, political, at kung ano pa, both inside and outside the country, does the Filipino people really feel independent? Okay, kung ako po tatanungin ninyo, kasi maraming paraan para sagutin yan, Simpleng yes and no question yan, pero hindi yan ganun kasimple talaga. Mhm. Para sa akin, ang indikasyon na ang sagot ng karamihan ng Pilipino doon na yes, ay yung response na halimbawa sa mga achievement ng mga Pilipino gaya na Alex Ayala, di ba? Mhm. At saka yung mga komunidad sa labas ng ating bansa. Mhm. Yung mga OFW natin, kahit sa bahagi ng mundo sila pupunta, every Independence Day, makikita nyo, nag-celebrate sila. Yes. Sa akin, yung dalawang bagay na yan, malaking, mahalagang indikasyon ng mga Pilipino, ipinagdiriwang at kinikilala ang kalayaan natin. Kung sa iba man hindi na mahalaga ito, sa mas marami tingin ko mahalaga ito. Mhm. Mhm. So, ibig sabihin na Professor Louie, yung mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung ating mga OFWs o Filipino diaspora, they have this innate passion na ipagdiwang at kilalanin at bigyang halaga itong Independence Day celebration natin. Ganun po ba 'yon?
Ay, opo, totoo yan. Ako po, napakarami kong kaibigan na nasa labas ng bansa, iba-ibang bahagi ng mundo, no? Asia, sa Amerika, at iba pang mga kontinente. At lahat sila, tuwing Independence Day, nakikita ko sa mga post nila, yung celebration na ginagawa ng mga OFW community sa iba-ibang bahagi ng mundo. Eh bakit? Very proud ng ating bansa. Alright. Paano naman dito sa loob ng bansa? How do you assess as a sociologist bilang isang Filipino society dito sa loob ng bansa? How do we take this Independence Day celebration sa likod ng, sabi ko nga, ng mga challenges na kinakaharap natin ngayon? Okay, sa simpleng obserbasyon, maaaring lumbas na malamya siya, no? Halimbawa ngayong araw na lang, bukod sa pagiging public holiday, ano pa ginagawa natin, di ba? Ang gobyerno, ang ginagawa ng ating mga leader para i-celebrate ito, bukod sa pag-declare ito sa holiday, nagpupunta sa mga filling sites para mag-alay ng bulaklak o maggawa ng mga programa. Tapos sa mga eskwelahan, mayroong mga programa. Ganun lang, hindi gaya sa ibang bansa. Siguro na pagka Independence Day, marami ang mga celebration at iba't ibang mga gawain na makikita. Baka sa atin, pwede sabihin ng iba na yan ay malamya. Pero sa akin kasi, ano yan symbol lamang ang mga yan. Ang mahalagang tanong dyan, ano ba talaga yung sinasabi ng mga tao pag tatanungin mo sila sa halaga ng kalayaan sa buhay nila. At sa akin, ang pinakamagandang indikasyon na meron tayong papapahalaga sa kalayaan ay yung sa usapin ng WPS. Makikita natin sa mga public opinion survey, pag tinatanong ang Pilipino kung handa silang ipaglaban ng Pilipinas kung sakali magkaroon ng giyera, mahigit sa 70% ng bansa natin nagsabi, oo, handa silang tumindig laban sa China. Sa kabila ng ating kahinaan sa militar, okay? Sa akin, napakahalaga niyan. Kasi yan ang sinyalis na mahalaga sa ating kalayaan at mahalaga sa atin ang ating bansa. Okay. So, sa kabila po nito, Professor Louie, kamusta naman yung mga kabataan? Yung mga kabataan natin na sabihin na natin, lalo na doon sa mga kabataan na of voting age, yung mga talagang nagiging aware na sa kanilang kapaligiran, do you see a shift or change in them pag ganitong usapin ng independence ng Pilipinas? Kaya nga sila ay mga kabataan, sila ay nasa punto pa ng buhay nila na ating hinuhubog ang mga isipan nila. Okay? Sa mga eskwelahan, makikita nyo ang pagiging makabayan ng mga bata sa kanilang pagiging aktibo sa mga social at sa mga community organizations. At sa halimbawa sa PUP, sa aking eskwelahan, napaka-active ng mga estudyante sa mga community activities at sa kanilang mga organisasyon. Kasi karamihan ng mga student organizations po, hindi lang naman yan para sa kanilang samahan sa eskwelahan. Sila ay aktibo dyan upang tumulong sa ating bansa, sa kanilang mga komunidad. Indirect yan no? Indirect na paraan niya ng mga bata atin, ng mga kabataan, na tumulong sa ating bansa. At ang SK, halimbawa, very active ang mga Pilipino dyan, ng mga bata. Pag SK, makikita nyo, ang taas ng voting outcome ng mga bata. So sa kanila, mahalaga yung institusyon and therefore, by suggestion, mahalaga sa kanila ang ating mga institusyon sa bansa, ang ating bansa. Ito, siguro last question ko lang po ito, Prof. Louie, pero halimbawa, hypothetical situation na ito, no? Halimbawa, bigla nating makaharap si Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Juan Luna, si Gregorio del Pilar, si Tandang Sora, yung ating mga talagang naglumaban at nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Nakaharap mo sila nakaharap mo sila. Tapos magse-celebrate tayo ngayon ng Independence Day. Anong mensahe pag magtanong si Jose Rizal o magtanong si Tandang Sora, si Juan Luna, sabi niya, Prof. Louie, it's been 128 years since we died and offered our lives for the independence of the Philippines. Ano na ang nangyari for the past 128 years? Ano kaya ang sasagot natin sa kanila bilang nasyon, bilang Pilipino na pinag-alayan nila ng kanilang buhay? Sa akin po, ang kalayaan ay may dalawang mukha. Kalayaan mula sa intervensyon ng mga ibang bansa at kalayaan upang pamunuan natin sarili. Sa usapin ng ating pagiging malaya sa ibang bansa, mayroon pa tayo mga kailangan gawin at sa usapin ng kalayaan natin upang pamahalaan natin sarili, mas marami yata tayong kailangan gawin.
Marami pa tayong pagkukulang at kailangan natin pagtibayin pa ng gusto ang pundasyon ng ating bansa. Ang pagiging bansa naman ay isang bagay na open-ended, ika nga sa Ingles. Marami tayong kailangan gawin at I can say proudly that our generation, at least my generation, ako Gen Xer ako, no? I can say that my generation has done a lot to maintain that freedom and protect that freedom. And I'm proud of that. And my proof of that is the fact that in the country, we have more than 60,000 organizations, including NGOs. Ang mga NGOs po, lumobo ang bilang nila noong 1980s, 1990s. Yan ang produkto ng isang henerasyon na may pagmamahal sa bayan. Marami kasi sa mga henerasyon ko, graduate halimbawa ng UP, gaya ko, nung kami graduate, nagtanong kami, anong gagawin namin sa buhay namin? Ayaw naman namin simple maging bahagi ng pamahalaan. Yung iba kasi nila, ang pamahalaan nga ay corrupt. Kaya nagtayo sila ng mga independent organizations, ng mga NGO. Halimbawa, yung Angat Buhay, di ba NGO yan? Ganyan ang ginawa natin. Yan ang proof ng aming pagmamahal sa bayan. Yan po. Okay, so while siguro naman for the past 128 years hindi naman natin sila binigo at Opo. Professor Louie. Yeah. Okay. With that Malinaw po yan para sa akin. With that, Professor Louie, maraming salamat. Alam kong holiday today, pero bagamat holiday today, pinagbigyan mo pa rin kami dito sa ating programa to give us that perspective, objective perspective at tamang direksyon ngayong araw na ito. Thank you very much, Professor Louie. Salamat din po sa lahat at mabuhay tayo. Si Professor Louie Montemayor, ang ating sociologist at associate professor mula sa Polytechnic University of the Philippines. Yun yan, di ba? Kaya nga naitanong ko, di ba? Ikaw, kung yung nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon sa Facebook or sa YouTube. Halimbawa, nagse-celebrate tayo ng 128th anniversary ng ating Independence Day celebration today. Biglang lumapit sa atin. Nakita natin si Jose Rizal in all his garb. Gayon din si Antonio Luna, si Andres Bonifacio. O lumapit sa atin si Tandang Sora, si Gabriela Silang. At isang, sabi natin, katipunero. Di ba? Ordinaryong katipunero na nag-alay ng kanyang buhay para makamtan natin yung ating kalan. Lumapit sa atin at sasabihin, nagdiriwang kayo ng Independence Day ngayon, 128th year. Ano na ang ginawa ninyo sa kalayaang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pag-aalay namin ng buhay para makamit nyo yung independence at magamit ninyo sa demokrasya? Ano ang ginawa ninyo? Paano pa sa ordinaryong tao pa lang yon na nagtanong? Paano kung sa politiko nagtanong? Halimbawa, sa senador nagtanong, sa congressman nagtanong, di ba? O sa mga opisyal ng gobyerno nagtanong. Ano ang ginawa ninyo sa loob ng 128 taon na independence na natamasa ninyo dahil kami nagsakripisyo, binuwis namin ang buhay namin para maging malaya ang Pilipinas at para matamasa ninyo ang demokrasyang inyong tinatamasa ngayon. Ano kaya ang isasagot po ninyo? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Emis mo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary in Basilan.
189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampag dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At katatapos lamang po nating makapanayam si Professor Louie Montemar, ang ating sociologist at Associate Professor ng Polytechnic University of the Philippines, regarding po dito sa Independence Day celebration natin sa Pilipinas, kung paano ba ito tinitignan ng lipunan. Okay? Natanong natin yan kay Professor Louie bilang isang sociologist. Ano po, kasi ang sociologist ay isa pong professional na nag-aaral, pinag-aaralan ang dynamics ng isang lipunan o ng isang society, o how society works, no po, and how groups o how society is made up of different groups of different behaviors, at paano nila nakikita itong grupo na ito sa kanilang lipunan, o itong lipunan kanilang ginagalawan. Kaya naitanong ko sa kanila o kay Professor Louie yung tungkol sa Independence Day. Pero alam nyo, kanina sinabi ni Professor Louie, di ba, na mas ramdam niya yung init at pagmamahal ng mga overseas Filipino workers at ng Filipino diaspora pag sumasapit ang ganitong klase ng mga event tulad ng ng Independence Day celebration. Sinabi ni Professor Louie yan. Pwede niyong balikan yan dito sa ating naging panayam sa kanya. Sinabi niya na mas mainit, mas maalab ang damdamin ng mga overseas Filipino workers maski na nasa ibang bayong dagat sila pagdating sa pagse-celebrate at paggunita ng Independence Day celebration. So, makakasama natin ngayon mismo live from Colombia. Biro nyo, layo niya. Colombia, ha? Live from Colombia. Ang isa nating kababayang Filipino teacher na nagtuturo po sa Colombia. Si Miss Glyn Osorio. So, Miss Glyn, anong oras ba dyan? Miss Glyn, good morning mula dito sa Pilipinas. Good evening to everyone. Alright, Miss Glyn, sandali, ayusin lang natin yung audio, ha? Kasi nag-e-echo yung audio. Sige, medyo i-adjust lang natin ng konti, ha? Sige lang. Ito pala si Miss Glyn ay isang teacher sa Colombia. Biruin niyo, anong oras na kaya sa Colombia ngayon? Di ba? So, malalaman natin yan. And nitong mga nakalipas na taon, how does the Filipino community in Colombia, maski itong si Miss Glyn Osorio bilang isang teacher, paano nila pinagdiriwang at sineselebrate ang Independence Day ng Pilipinas dyan sa Colombia? So, ready na ba si Miss Glyn? Okay. Alright. Ready na ba si Miss Glyn? Sige, subukan natin ulit. Miss Glyn? Hello. Yeah, pleasant evening to everyone. Gabi. Tuning in from different parts of the world. Yes, thank you very much. Thank you very much, Miss Glyn, for indulging our request dito sa programang Global na tayo. So, let me just ask you first, anong oras na ngayon sa Colombia? It's 8:44 p.m. 8:44 p.m. Okay. June 11. June 11. So a day before Independence Day, kasi dito ngayon June 12, no? Diyan sa Colombia pala June 11. So how long have you been in Colombia? Gaano ka nakatagal sa Colombia? Around 11 years na po. 11 years na rin. Matagal na rin, ha? Tagal na rin. And nagtuturo ka sa Colombia? Yes po. Anong college? Elementary?
primary and secondary. Primary, secondary, kumbaga dito sa So from Pilipinas, until elementary, high 11th. school, no? Ayan, oo, Yes. sige. Okay. And I am teaching English speaking, Okay. focusing on oral communication. Matanong ko lang, Miss Glenn, marami ba tayong Filipinos dyan sa Colombia? Yes, I think we're almost 100 already. Uy, But we're segregated in different cities. Mhm. So yes, At sa but in Bogota, Mhm. like around. Mhm. Alright. So, sa iyong pagkakaalam, Miss Glenn, puro teachers yan na nagtatrabaho dyan o iba't ibang sektor? We also have engineers, Oh, okay. Kuya. Mhm. And then we have entrepreneurs. We have business icons here Okay. like Sir Tony. We also have Miss Nanette and Mhm. Manuel Teodoro. Mhm. So, taga saan ka? Where do you hail here from the Philippines? I'm from Cebu. Cebu. Yes. Okay. Alright. So, Miss Glenn, napatawag kami kasi gusto kong malaman kung how does the Filipino community celebrate Independence Day dyan sa Colombia. Like you said, ngayon is June 11 pa lang sa inyo. Okay? So siguro may mga naka-line up na bukas siguro mga activities yan. Pero nung mga nakalipas na taon, how does the Filipino community celebrate Independence Day in Colombia? Last year marked our first official Philippine Independence Day celebration, and it was organized by our beloved Philippine Embassy. So the event was attended by members of the Filipino community here in Colombia, and it was a wonderful opportunity for us to come together and celebrate our heritage. Of course, no Filipino gathering would be complete without karaoke, something Filipinos are well known for. Okay. So it added a fun and lively atmosphere to the celebration and brought everyone even closer together. So karaoke. So talagang sikat din ng karaoke dyan. Basta mayroong Yeah. Filipino community, sikat ang karaoke, ano, Miss Glenn? Yes, well, that's true. How about yung mga food natin? Do you feature those food? Do you present those Filipino dish sa ating sa host country, especially sa mga Colombians? Yes, we are very proud of that. And a lot of Colombians really love our food because it tastes different and it tastes like healthier for them. Okay. And yes, we also have those during our celebration last year. So we will be celebrating the 128th Philippine Independence Day tomorrow, po, Kuya. And one of the highlights of the event will be a special performance by our very own Filipino multi-awarded Broadway singer, Vincent Paul Evangelista. Wow. And that will be Yeah. that will be tomorrow Colombian Tomorrow. time. Okay, Colombian Yes, time. 3:30 p.m. All right. Besides So that would be June 14, 4 in the morning, I think, in the Philippines. all right. And besides that, what other activities has the embassy lined up for the Filipino community? In addition to that, the next day, which is a Saturday, he will be performing at the school where I work as a special treat for the parishioners following the Holy Mass. So through these performances, we hope to share and showcase Filipino culture, talent, and artistry here in Colombia. All right. Is it true? Yes. Because I just concluded my interview with Professor Louis Montemar. Professor Montemar is a sociologist and associate professor here in the Philippines. And he said, sa kanyang naging mga experience, in his own personal experience, he said that overseas Filipino workers who are abroad and the Filipino diaspora abroad, meron daw kayong mas matinding dedikasyon at pagnanais na i-celebrate ang Independence Day celebration maski na nasa labas kayo ng bansa. Is that true? Yes, po.
because it's like something that we can feel that we're at home, and like although we're far from our country, we're far from our family and friends. Having this event, especially as the Independence Day, it gives us like the feeling of belongingness, Mhm. and will bring everyone closer together. So, yun po yung sinasabi nila na tayo lang po kasi yung nagtutulungan. Mhm. So, I think that's the way. So, amidst our busy schedule, so Mhm. pag nagkikita kami, it's a really an awesome feeling with our Filipino community, having their presence. Mhm. So it gives us like strength, and it will make us feel like we're not really far from our country. Mhm. My last question for tonight, kasi gabi na diyan ano, ang Miss Glynn. So, how does the Colombian people see uh, overseas Filipino workers diyan sa kanilang bansa? Do we have may masasabi ba tayong sabi natin similarities in culture and tradition with the Colombians? Yes. Especially the religion. There is in my school because that's run by Agustinian. Hmm. So we always like yeah, yes. And last year when our choir from the US came and presented like a performed songs from Tagalog. They also sang Spanish songs. So Oh, okay. um, it was introduced like the Philippines and Colombia. We have this very common denominator, which is the religion. Mhm. So we're really blessed to have those, and that aligns us together. Also, Kaya, at my school, Mhm. in line with the upcoming Language Day celebration in September, we are honored to have the Philippine Embassy as one of our invited guests. Okay. So, our beloved Consul Judy and Miss Cheryl have also graciously choreographed a Filipino folk dance, Okay. which will be performed by a group of students that I am currently training as well. Wow. Okay. Oh, yes, So they besides learn folk teaching dance. English, you also teach choreography for folk dances there in Colombia. I'm starting to. I think Okay. I'm going to build a dance group here Okay. to give us pop, because we don't have pop dancers here. So that we can share it to the students, Mhm. and then they will learn from us. So we just yeah, it's really like I'm really grateful to Miss Madam Consul Judy and Miss Cheryl for helping me out with this one. Um, and through this initiative, we hope to promote greater appreciation of Filipino culture and traditions, Mhm. while providing our students and the wider community with an opportunity to learn more about the Philippines and its rich cultural Yes. heritage. That's a very very noble endeavor, Miss Glynn. Well, Thank you. I hope you can send us photos or videos of the dance number that Yeah, that you will choreograph, and the sure, I final will. the final product of that practice choreography. We will be asking if you don't mind copies of videos or photos so that we can promote it over our Yeah. Facebook page here in Radio Pilipinas World Service. Oh, thank you. Yes. Thank you. And with that, Miss Glynn, do you have any message to our Filipinos here in the Philippines who are listening to you right now and listening and watching to you right now, and of course to our fellow Filipinos living and working in Colombia? Go ahead. Thank you so much and for your support, especially the Filipino community here in Colombia. You've always been very helpful, even before that we didn't have the embassy here. So we're very supportive with each other, and let's continue to respect, love,
and honor our country in the way we can, even if we are located abroad. So With that- let's be proud to be Filipinos. Yes. With that, Miss Glenn Osorio, thank you so much. Thank you very much for gracing Welcome. our program. Thank you very much. And- Yan po ang tinig ni Miss Glenn Osorio, ang ating Filipino teacher in Colombia. At dito, napatunayan natin na tama nga yung sabi ni Professor Louis Montemar na sa kanyang personal na experience, mas ramdam niya ni Professor Louis yung init at dedikasyon at pagpapahalaga ng ating mga overseas Filipino workers na nasa ibayong dagat, lalo na yung ating mga Filipino community, yung Filipino diaspora. Kapag ganitong dumadating ang mga ganitong klase ng event o bibigay halaga sa Independence Day celebration natin, just like what Miss Glenn Osorio said, diretso po yan, live and direct mula sa Colombia. Alright? Kung paano nila sineselebrate ang Independence Day at gaano kahalaga para sa kanila na i-celebrate ang Independence Day, because maski na nasa labas sila ng bansa, maski na nasa Colombia sila, maski na kung nasa Middle East man sila, yun po kasing pagdiriwang ng Independence Day ay nagsisilbing koneksyon nila sa Pilipinas. Nagpapatatag ng kanilang identity bilang mga Pilipino. At yun ang kanilang chine-cherish at yun ang kanilang pilit na pinapalawak sa ibang bansa para hindi mawala yung kanilang identity bilang mga Pilipino. And with that, we bring to a close an edition of isa na namang episode ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa, and we appreciate very much yung ating mga nakaagapay ngayon, si Atty. Domingo Egon Cayosa, si Professor Louis Montemar, si Miss Glenn Osorio, yung ating Filipino teacher sa Colombia. Maraming salamat po. Pero nga pala, bago tayo matapos yung Senate, yung official website ng Senate ay na-hack kahapon. At ayon kay Senate President Acting Senate President Alan Peter Cayetano, tinuturing nila itong isang cyber attack. Pero ayon po kay Acting Senate President Cayetano, ay wala naman pong mga importante o legislative files na importante ang nakompromiso. Pero para kay Senate President Acting Senate President Gatchalian, ito ay isang itinuturing na cyber attack at maaaring maging bahagi pa ng mga umuugong na plano na kaguluhan muli para sa Senado. Pero sa ngayon po, tinutugunan na yan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DICT, ng PNP Cybercrime Group at ng CICC. Okay? Hindi nga lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Undersecretary Renato Aboy Paraiso sapagkat yung oras niya hindi natin siya makuha nung oras na supposed to be makapanayam natin siya. Busy kasi po yung ating Undersecretary. So siguro pwedeng kunin yan sa mga susunod pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And again, mula po dito sa Radyo Pilipinas World Service, sa lahat ng bumubuo ng Radyo Pilipinas World Service, mula sa production hanggang sa ating engineering o technical team, ang aming pong pagbati ng 120th Independence Day Celebration. Ika-128 taong pagdiriwang at paggunita at pagbibigay halaga sa ating soberentiya o kalayaan at kasarinlan. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.